Kabanata 2. Ang mapayapang kaisipan ay lumilikha ng kapangyarihan. Sa almusal sa isang silid kainan ng hotel, tatlo sa amin ang nagsasabi na talakayin muli ang usapan bago kami nakatulog noong nakaraang gabi, isang tunay na mahalagang paksa. Isang lalaki ang nagreklamo ng isang gabing walang tulog. Siya ay nagpaikot-ikot sa kanyang kama at pagod na parang nanghihina. Sa tingin ko, mas mabuting itigil ko ang pakikinig ng balita bago matulog, pagmamasid niya. Nakatutok ako kagabi at siguradong puno ng problema ang tenga ko. Iyon ay medyo isang parirala, isang tenga na puno ng problema. Hindi nakapagtataka na nagkaroon siya ng kaguluhan noong gabing iyon. Baka may kinalaman ng kape na iniinom ko bago ako matulog, sabi niya nang nag-iisip. Nagsalita ang isa pang lalaki, samantalang ako, ay nagkaroon naman ng masayang gabi. Nakuha ko ang aking balita mula sa pahayagan, at mula sa isang maagang pag-broadcast, at nagkaroon ng pagkakataong makuha ito bago ako matulog. Siyempre, ginamit ko din ang aking go-to-sleep plan, na hindi kailanman nabigo na gumana. Hinikayat ko siya para sa kanyang plano, na ipinaliwanag niya tulad ng sumusunod. Noong ako ay bata pa, ang aking ama ay isang magsasaka, ay nakagawian na tipunin ang pamilya sa sala bago matulog, at binabasahan niya kami ng Biblia. Sa katunayan, sa tuwing maririnig ko ang mga talatang iyon sa Biblia, ay tila ba lagi kong naririnig ang mga ito sa tono ng boses ng aking ama. Pagkatapos ng mga panalangin ay umaakyat na ako sa aking silid at matutulog. Ngunit nang umalis na ako sa aming bahay, napalayo na ako sa pagbabasa ng Biblia at ugali sa pagdarasal. Aaminin ko na sa loob ng maraming taon ang tanging pagkakataon na nagdarasal ako ay kapag gipit ako. Ngunit ilang buwan na ang nakalilipas ang aking asawa at ako, na nagkakaroon ng ilang mahihirap na problema, ay nagpasya na subukan namin itong muli. Nasumpungan namin na ito ay isang nakatutulong na kasanayan, kaya ngayon tuwing gabi bago matulog kami ay magkasamang nagbabasa ng Biblia, at may kaunting sesyon ng panalangin. Hindi ko alam kung ano ang mayroon tungkol dito, ngunit mas nakatulog ako at bumuti ang lahat ng mga bagay. Sa katunayan, nakatutulong ako na kahit nasa daan, gaya ko ngayon, nagbabasa pa rin ako ng Biblia at nananalangin. Humiga ako kagabi at binasa ang ika-23 awit. Binasa ko ito ng malakas at malaki ang naidulot nito sa akin. Nilingon niya ang isa pang lalaki at sinabing, hindi ako natulog na puno ng problema. Natulog akong payapa ang isip na puno ng kapayapaan. Well, may dalawang misteryosong parirala para dito, isang tenga na puno ng problema, at isang isip na puno ng kapayapaan. Alin dito ang pipiliin mo? Ang asensya ng lihim ay nakasalalay sa isang pagbabago ng pag-uugali sa pag-iisip. Dapat matuto ang isang tao na mamuhay sa ibang batayan ng pag-iisip, at kahit na ang pagbabago ng pag-iisip ay nangangailangan ng pagsisikap, ito ay mas madali kaysa sa patuloy na mamuhay bilang ikaw. Ang buhay ng pilit ay mahirap. Ang buhay ng panloob na kapayapaan, ang pagiging maayos at walang stress, ay ang pinakamadaling uri ng pag-iral. Ang pangunahing pakikibaka kung gayon sa pagkakaroon ng kapayapaan sa isip, ay ang pagsisikap na baguhin ang iyong pag-iisip tungo sa maluwag na saloobin ng pagtanggap sa regalo ng kapayapaan ng Diyos. Bilang isang paglalarawan ng pagkuha ng isang nakaka-relax na saloobin, at sa makatuwid na katanggap ako ng kapayapaan, palagi akong nag-iisip ng isang karanasan sa isang partikular na lungsod, kung saan nag-lecture ako isang gabi. Bago ako pumunta sa plataporma, nakaupo ako sa likod ng entablado habang pinag-uusapan ang aking pagsasalita ng may lumapit na lalaki, at gustong pag-usapan ang isang personal na problema. Ipinaalam ko sa kanya na sa sandaling ito ay imposible na makipag-usap ako, dahil ako ay ipinakilala pa lamang, at hiniling sa kanya na maghintay. Habang ako ay nagsasalita napansin ko siya sa tabi na palakad-lakad at kinakabahan. Gayunpaman, ibinigay niya sa akin ang kanyang card, na nagpapahiwatig na siya ay isang taong may malaking impluwensya sa lungsod na iyon. Nang nakabalik na ako sa hotel ko, kahit gabi na, nag-alala pa rin ako sa lalaking ito kaya tinawagan ko siya.
Nagulat siya sa tawag ko, at nagpaliwanag na hindi niya ito inaasahan dahil alam niyang busy ako. Gusto ko lang na manalangin ka na kasama ako, sabi niya. Alam ko na kung magdadasal ka na kasama ako, baka magkaroon ako ng kapayapaan. Walang pumipigil sa atin na magdasal ng magkasama sa telepono sa ngayon, sabi ko. Nagulat siya, at sinabing, wala pa akong narinig na nagdarasal sa telepono. Bakit wala? Tanong ko. Ang telepono ay isang gadget lang ng komunikasyon. Ilang block ang layo mo sa akin, ngunit sa pamamagitan ng telepono ay magkasama tayo. Bukod dito, patuloy ko, ang Diyos ay nasa bawat isa sa atin. Siya ay nasa magkabilang dulo ng linyang ito at nasa gitna. Siya ay kasama mo at siya ay kasama ko. Okay, sige, pagsang-ayon niya. Gusto kong ipagdasal mo ako. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata at nanalangin para sa lalaki sa pamamagitan ng telepono, at nanalangin ako na parabang nasa iisang silid kami. Naririnig niya at naririnig ng Panginoon. Nang matapos ako ay nagmungkahi ako. Hindi ka ba magdadasal? Hindi siya sumagot. Tapos sa kabilang linya may narinig akong umiiyak. Hindi ako makapagsalita, aniya. Sige lang, umiyak ka ng 1 minuto o 2 at pagkatapos ay manalangin, mungkahi ko. Sabihin mo lang sa Panginoon ang lahat ng bagay na bumabagabag sa iyo. Sinisigurado ko na ito ay isang pribadong linya, at kung sakaling hindi man, at kung sino man ang nakikinig, hindi na ito mahalaga. Magkaparehas lang tayo ng boses. Walang makakaalam na ikaw yun o ako. At nakumbinsi ko siya, nagsimula siyang manalangin, nang may pag-aalinlangan sa una, at pagkatapos ay ibinuhos niya ang kanyang puso ng may matinding pagkabalisa, at ito ay napuno ng puot, mga kabiguan. Sa wakas siya ay nagdasal ng malungkot, mahal na Jesus, ako ay may lakas ng loob na hilingin sa iyo na gawin mo ang anumang bagay para sa akin, dahil wala akong nagawa para sa iyo. Nasasaktan ako sa lahat ng mga ito, mahal na Jesus. Pakiusap, tulungan mo ako. Kaya't muli akong nanalangin, at hiniling sa Panginoon na sagutin ang kanyang panalangin, pagkatapos ay sinabi, Panginoon, sa kabilang dulo na linya ng telepono, ilagay mo ang iyong kamay sa aking kaibigan at bigyan siya ng kapayapaan. Tulungan mo siyang isuko ang kanyang sarili at tanggapin ang iyong regalo ng kapayapaan. Pagkatapos ay huminto ako, at nagkaroon ng medyo mahabang paghinto, at hinding-hindi ko makakalimutan ang tono ng boses niya nang marinig kong sinabi niya. Palagi kong aalalahanin ang karanasang ito, at gusto kong malaman mo na sa kauna-unahang pagkakataon ngayong buwan, naramdaman kong malinis ang loob ko at masaya at payapa. Ang taong ito ay gumamit ng isang simpleng pamamaraan para sa pagkakaroon ng mapayapang pag-iisip. Inalis niya ang laman ng kanyang isipan at nakatanggap siya ng kapayapaan bilang regalo mula sa Diyos. Tulad ng sinabi ng isang manggagamot, marami sa aking mga pasyente ay walang mali sa kanila, maliban sa kanilang mga iniisip. Kaya mayroon akong paboritong tagubili na isinulat ko para sa ilan. Ang tagubili na isinulat ko ay isang talata mula sa Biblia, Roma Kapitulo 12 versikulo 2. Hindi ko isinulat ang talatang iyon para sa aking mga pasyente. Hinahanap ko sila at ang nakasulat dito, ay magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Upang maging mas masaya at mas malusog kailangan nila ng pagbabago ng kanilang mga isip, iyon ay isang pagbabago sa pattern ng kanilang mga pag-iisip. Kapag kumuha sila ng tagubili na ito, talagang nakakamit nila ang isang isip na puno ng kapayapaan. Nakakatulong iyon upang makagawa ng kalusugan at kagalingan. Ang pangunahing paraan para magkaroon ng isip na puno ng kapayapaan, ay ang pagsasanay sa pag-alis ng nilalaman ng isip. Ito ay bibigyang diin sa isa pang kabanata, ngunit binanggit ko ito dito, upang bigyang diin ang kahalagahan ng isang madalas na mental catharsis. Inirerekomenda ko ang pag-iisip ng hindi bababa sa 2 beses sa isang araw, mas madalas kung kinakailangan. Tiyakin na magsanay na alisin sa iyong isip ang mga takot, puot, kawalan ng katatagan, pagsisisi, at guilt feelings. Ang katotohanan lamang na sinasadya mong gawin ang pagsisikap na ito, na alisin ang laman ng iyong isip ay may posibilidad na magbigay ng ginhawa. Hindi mo ba naranasan ang pakiramdam ng pagpapalaya,
kapag nagawa mong ibuhos sa isang taong mapagkakatiwalaan mo, ang mga nakababahalang bagay na mabigat sa puso. Bilang isang pastor, madalas kong napagmasdan kung gaano kahalaga sa mga tao, ang pagkakaroon ng isang tao na tunay, at may kumpiyansa at payapa nilang masasabi ang lahat ng bumabagabag sa kanilang isipan. Nagsagawa ako ng isang relihiyosong serbisyo sakay ng SS Lurlin, sa isang kamakailang paglalakbay sa Honolulu. Sa kurso ng aking talumpati, iminungkahi ko na ang mga tao na nagdadala ng mga alalahanin sa kanilang isipan, ay maaaring pumunta sa hulihan ng sisidlan at maisip na alisin sa isipan ang ganoong pagkabalisa, ihulog ito sa dagat, at panuurin itong mawala sa karagatan. Parang pangbata lang ang mungkahi, ngunit isang lalaki ang lumapit sa akin noong araw na iyon at nagsabing, "Ginawa ko ang iminungkahing mo at namangha ako sa ginhawang na ibigay nito sa akin, sa paglalakbay na ito," sabi niya, "tuwing gabi sa paglubog ng araw ko itatapon ko ang lahat ng alalahanin ko, hanggang sa mabuo ko ang sikolohiya na ganap na iwaksi ang mga ito sa aking kamalayan. Araw-araw ay mamasdan ko silang mawala sa malaking karagatan ng panahon." Hindi ba't may sinasabi ang Biblia tungkol sa paglimot sa mga bagay na iyon? Ang sinumang tao na nagmungkahi nito ay hindi isang praktikal na sentimentalist. Sa kabaligtaran, siya ay isang taong may pambihirang pag-iisip, isang natatanging leader sa kanyang larangan. Siyempre, hindi sapat ang pag-alis ng laman ng isip. Kapag ang isip ay walang laman, may tiyak na papasok. Ang isip ay hindi maaaring manatiling isang vacuum. Hindi ka maaaring kumilos ng permanente nang walang laman ang isip. Inaamin ko na ang ilang mga tao ay tila nakamit ang gawaing iyon, ngunit sa pangkalahatan ay kinakailangan na muling punuin ang walang laman na isipan, o ang lumang malungkot na mga kaisipan na iyong itinapon ay muling papasok. Upang maiwasang mangyari iyon, simulan agad na punan ang iyong isip ng malikhain at malusog na mga kaisipan. At kapag ang mga dating takot, puot, at mga alalahanin na matagal nang bumabagabag sa iyo ay muling bumalik, sa katunayan ay makakahanap sila ng isang palatandaan sa pintuan ng iyong isipan na nagsasabi na okupado, maaari silang magpumilit para sa pagpasok, dahil sa mahabang panahon na naninirahan sila sa iyong isip, pakiramdam nila ay nasa tahanan sila. Ngunit ang bago at malusog na mga kaisipan na iyong kinuha ay magiging mas malakas at mas matibay, at sa makatuwid ay maitaboy ang mga ito. Sa kasalukuyan, ang mga dating iniisip ay tuluyan ng susuko at iiwan kang mag-isa. Tuloy-tuloy nang masisiyahan ang iyong isip na puno ng kapayapaan. Sa bawat araw ay magsanay ng pag-iisip ng maingat na piniling serye ng mapayapang pag-iisip. Hayaang dumaan sa iyong isipan ang mga larawan sa isip ng pinakamapayapang mga eksenang nasaksihan mo, gaya ng ilang magandang lambak na puno ng katahimikan ng gabi, habang humahaba ang mga anino at lumulubog ang araw upang magpahinga. O isipin ang kulay pilak na liwanag ng buwan na bumabagsak sa umaalon na tubig, o isipin ang dagat na umaalon ng malumanay sa malambot na baybayin ng buhangin. Ang ganitong mapayapang pag-iisip na mga imahe ay gagana sa iyong isip bilang isang nakapagpapagaling na gamot. Kaya ngayon at pagkatapos sa araw-araw hayaang dahan-daang pumasok sa iyong isipan ang mga eksena ng kapayapaan. Sanayin ang pamamaraan ng nagpapahiwatig na artikulasyon, ulitin ang ilang mapayapang salita. Ang mga salita ay may malalim na kapangyarihang nagpapahiwatig, at may kagalingan sa mismong pananalita ng mga ito. Magbitaw ng sunod-sunod na mga salitang nakakatakot, at ang iyong isip ay agad na mapupunta sa isang estado ng kaba. Marahil ay makaramdam ka ng paglubog sa hukay ng iyong tiyan, na makakaapekto sa iyong buong pisikal na mekanismo. Kung sa kabaligtaran, nagsasalita ka ng mapayapa at tahimik na mga salita, ang iyong isip ay tutugon sa isang mapayapang paraan. Gumamit ng salitang tulad ng katahimikan. Ulitin ang salitang iyon ng dahan-dahan ng maraming beses. Ang katahimikan ay isa sa pinakamaganda sa lahat ng salita, at ang pagsasabi lamang nito ay may posibilidad na magdulot ng estado ng katahimikan. Ang isa pang nakapagpapagaling na salita ay katahimikan. Ilarawan ang katahimikan habang sinasabi mo ito. Ulitin ito ng dahan-dahan at sa kondisyon na kung saan ang salita ay isang simbolo.
Ang mga salitang tulad ng mga ito ay may kakayahang makapagpagaling kapag ginamit sa ganitong paraan. Makatutulong din ang paggamit ng mga linya mula sa tula, o mga kasabihan mula sa mga kasulatan. Ang isang lalaki na aking kakilala na nakamit ang isang kahangahangang kapayapaan ng isip, ay may ugali na magsulat sa mga card ng hindi pangkaraniwang mga kasabihan, na nagpapahayag ng kapayapaan. Dala niya ang isa sa mga card sa kanyang wallet sa lahat ng oras, tukuyin ito ng madalas hanggang sa ang bawat quotation ay maituon sa memorya. Sinabi niya na ang bawat ganoong ideya ay bumababa sa subconscious, na pupunta sa kanyang isip ng may kapayapaan. Ang isang mapayapang konsepto ay talagang nagpapatahimik sa magulong pag-iisip. Isa sa mga kasabihan na ginamit niya ay mula sa isang mustiko, noong ika-16 na siglo, hayaan mong walang makagambala sa iyo. Lahat ay naglalaho maliban sa Diyos. Ang Diyos lamang ay sapat na. Ang mga salita ng Biblia ay may partikular na malakas na therapeutic value. Ilagay ang mga ito sa iyong isip, na nagpapahintulot sa kanila na maglaho, sa kamalayan, at sila ay magkakalat ng isang nakapagpapagaling sa iyong buong istruktura ng kaisipan. Ito ay isa sa mga pinakasimpleng proseso na dapat gawin at isa rin sa pinaka-epektibo sa pagkamit ng kapayapaan ng isip. Sinabi sa akin ng isang tindero, ang isang insidente na naganap sa isang silid ng hotel sa Midwestern. Isa siya sa grupo ng mga negosyanteng may conference. Isang lalaki ang labis na nababahala. Siya ay mabilis magsalita, palaging nakikipagtalo, at sobrang tensyonado. Ang lahat ng naruroon ay lubos na nakakakilala sa kanya, at natanto na siya ay nasa ilalim ng matinding nerbiyos na presyon. Ngunit sa huli, nagsimulang magalit at mainis sa kanya ang lahat dahil sa kanyang asal. Kasalukuyang binubuksan ng taong ito ang kanyang traveling bag, kumuha ng isang malaking bote ng parang maalat na gamot, at uminom ng malaking dosis sa sarili. Nang tanungin kung ano ang gamot na ito, siya ay nagsabing, ito ay isang bagay para sa mga nerbyoso. Pakiramdam ko ay wawasaki na ako. Ang presyon na nasa loob ko ay nagpapaisip sa akin na ako ay sasabog. Pinipilit kong itago ito, ngunit sa palagay ko kahit kayong mga kasamahan ko ay nakamasid na nakainom ng ilang bote nito, ngunit tila hindi ako gumagaling. Nagtawanan ang iba pang mga lalaki, pagkatapos ay sinabi ng isa sa magiliw na paraan. Bill, wala akong alam sa gamot na iniinom mo. Siguro ayos lang. Malamang, pero mabibigyan kita ng gamot, para sa mga nerbiyos na iyon, higit pa riyan ang magagawa sa iyo. Alam ko, dahil pinagaling ako nito, at mas masahol pa ako kaysa sa iyo. Anong gamot ito? Tanong ng isa. Gagawin ng aklat na ito ang trabaho, at talagang sinadya ko ito. Sa palagay ko ay kakaiba ang iyong palagay na may bitbit akong Biblia sa aking bag, ngunit wala akong pakialam kung sino ang nakakaalam nito. Hindi ko ito ikinahihiya. Dala-dala ko ang Bibliang ito sa aking bag sa nakalipas na 2 taon, at minarkahan ko ang mga parte dito, na nakakatulong na panatilihing payapa ang aking isipan. Gumagana ito para sa akin, at sa palagay ko ay may magagawa rin ito para sa iyo. Bakit hindi mo ito subukan? Ang iba ay nakikinig ng may interes sa hindi pangkaraniwang pananalita na ito. Ang nerbyoso na lalaki ay bumaba sa kanyang upuan. Nakakita na siya ng epekto, kaya't nagpatuloy ang tagapagsalita. May kakaibang karanasan ako sa isang hotel, isang gabi na nagbigay sa akin ng kasanayan sa pagbabasa ng Biblia. Medyo tensyonado na ako. Nasa labas ako sa isang business trip, at isang hapon ay umakyat ako sa aking silid na labis na kinakabahan. Sinubukan kong magsulat ng ilang mga liham, ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang mga iyon. Naglakad-lakad ako pataas at pababa sa silid, sinubukan kong basahin ang papel, ngunit naiinis ako, kaya't nagpasya akong bumaba at uminom, o kahit ano para lang makalayo sa aking sarili. Habang nakatayo malapit sa aparador, bigla kong napansin ang isang Biblia na nakalagay roon. Nakakita na ako ng maraming ganyang Biblia sa mga hotel room, ngunit hindi ko pa nababasa ang kahit isa sa kanila. Gayunpaman, may nagtulak sa akin, at binuksan ko ang aklat sa isa sa mga salmo at sinimulan kong basahin ito. Naalala ko na binasa ko iyon habang nakatayo,
tapos umupo at binasa ang isa pa. Naiintriga ako pero talagang nagugulat ako sa sarili ko, nagbabasa ako ng Biblia. Natatawa ako, pero pinagpatuloy ko ang pagbabasa. Di nagtagal ay napunta ako sa ika-23 na awit. Nalaman ko yun noong bata pa ako sa Sunday School, at nagulat ako na alam ko pa rin ang 30 karamihan nito sa puso ko. Sinubukan kong sabihin ito, lalo na ang linyang iyon kung saan nagsasabing, siya'y nagpapatnubay sa akin sa tabi ng tahimik na mga tubig, kanyang pinapawi ang aking kaluluwa. Gusto ko ang linya na iyon. Parang naapektuhan ako. Naupo ako roon, at inulit-ulit ang mga linya, at ang sumunod na nangyari ay bigla akong nagising, na tila ba ako'y nakatulog ng mahimbing. Nakatulog ako ng mga 15 minuto lamang, ngunit paggising ko, ako'y kasing sariwa at kasing ginhawa na parang isang buong gabing nagkaroon ng magandang tulog. Naaalala ko pa ang kahangahangang pakiramdam ng kumpletong pangyayari na iyon. Pagkatapos ay napagtanto ko na nadama ko ang kapayapaan, at sinabi sa aking sarili, ito ay kakaiba. Ano ba ang mali sa akin at hindi ako nakaranas ng isang bagay na kasing ganda nito? Kaya pagkatapos ng karanasang iyon, bumili ako ng Biblia, isang maliit na maaari kong ilagay sa aking bag, at daladala ko ito, magmula noon. Sa totoo lang, gusto kong basahin ito, at hindi na ako kasing nerbyoso tulad ng dati. Kaya subukan mo ito Bill, at tingnan mo kung gagana ba ito. Sinubukan nga ito ni Bill, at patuloy niya itong sinubukan, sinabi niya na ito ay medyo kakaiba at mahirap para sa kanya noong una, at nagbabasa siya ng Biblia ng palihim kapag walang tao. Ayaw niyang isipin ng iba na siya ay nagbabanal-banalan. Ngunit ngayon sinabi niya na dinadala niya ito sa mga tren at eroplano, o kahit saan mang lugar, at binabasa ito, at ito ay nagdudulot ng napakalaking ginhawa sa kanya. Hindi ko na kailangang uminom ng gamot para sa nerbiyos, ika niya. Tiyak na gumana ang pamamaraang ito sa kaso ni Bill, dahil madali na siyang pakisamahan ngayon. Kontrolado ang kanyang emosyon. Nalaman ng dalawang lalaking ito na hindi komplikado ang pagkakaroon ng kapayapaan ng isip. Pinapakain mo lang ang iyong isip ng mga kaisipang nagiging sanhi ng kapayapaan. Upang magkaroon ng isang isip na puno ng kapayapaan, punan lamang ito ng puno ng kapayapaan. Kasing simple noon. Mayroong iba pang mga praktikal na paraan kung saan maaari kang magkaroon ng katahimikan at tahimik na mga saloobin. Ang isang paraan ay sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap. Depende sa mga salitang ginagamit natin at sa tono kung saan natin ginagamit ang mga ito. Maaari nating paniwalaan ang ating mga sarili na maging nerbyoso, masyadong nag-aalala, at nababahala. Maaari rin nating tanggapin sa ating mga sarili ang negatibo o positibong mga resulta. Sa pamamagitan ng ating pananalita ay makakamit din natin ang mga tahimik na reaksyon. Mag-usap ng mapayapa para maging mapayapa. Sa isang grupo kapag ang pag-uusap ay may parte na nakakainis, subukang magpasok ng mapayapang ideya sa usapan. Pansinin kung paano nito kinokontra ang mga tensyon sa nerbiyos. Ang usapan na puno ng mga ekspresyon na malungkot, halimbawa sa umaga, madalas na nagtatakda ng umpisa ng araw. Hindi kataka-taka na nagiging sang-ayon, ang mga bagay ayon sa malungkot na mga pag-iisip. Ang mga negatibong usapan ay negatibong nakakaapekto sa mga pangyayari. Tiyak na ang pag-uusap na may tensyon at nerbiyos ay nagpapalakas ng kaguluhan sa kalooban. Sa kabaligtaran, simulan ang bawat araw sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mapayapa, kuntento, at masayang mga saloobin, at ang iyong mga araw ay malamang na maging kaaya-aya at matagumpay. Ang ganitong mga saloobin ay aktibo at tiyak na mga kadahilanan sa paglikha ng kawili-wiling mga kondisyon. Pagmasdan ang iyong paraan ng pananalita kung nais mong bumuo ng isang mapayapang estado ng pag-iisip. Mahalagang alisin mula sa mga usapan ang lahat ng mga negatibong ideya, dahil may posibilidad silang magdulot ng tensyon at inis sa kalooban. Halimbawa, kapag kasama mo ang isang grupo ng mga tao sa pananghalian, huwag magkomento ng malapit ng sakupin ng mga komunista ang bansa. Sa unang bahagi, hindi sasakupin ng mga komunista ang bansa,
At sa pamamagitan ng paggigiit na ito ay lumilikha ka ng isang nakapanlulumong reaksyon sa isipan ng iba, walang pagdududa na ito ay nakakaapekto ng masama. Ang nakapanlulumong pahayag ay nagbibigay kulay sa saloobin ng lahat ng naroroon, at ang lahat ay umaalis ng may bahagya at tiyak na pagkayamot. Dinadala din nila ang isang banayad ngunit tiyak na pakiramdam na may mali sa lahat. May mga pagkakataon na kailangan nating harapin ang mga mahihirap na tanong na ito, at harapin ang mga ito ng may layunin at masigla, at walang sinuman ang may higit na paghamak sa komunismo kaysa sa akin, ngunit para sa pangkalahatang bagay upang magkaroon ng kapayapaan ng isip, punan ang iyong personal at panggrupo na pag-uusap ng positibo, masaya, optimistiko, masayang mga ekspresyon. Ang mga salitang binibigkas natin ay may direkta at tiyak na epekto sa ating mga iniisip. Ang mga saloobin ay lumilikha ng mga salita, dahil ang mga salita ay ang mga sasakyan ng mga ideya. Ngunit ang mga salita ay nakakaapekto rin sa mga kaisipan, at nakakatulong sa kondisyon upang lumikha ng mga saloobin. Sa katunayan, kung ano ang madalas na pumapasok sa isipan ay nagsisimula sa usapan. Kaya naman kung ang karaniwang pag-uusap ay susuriin at didisiplinahin, upang matiyak na naglalaman ito ng mapayapang pagpapahayag, ang resulta ay mapayapang ideya at sa huli, sa makatuwid, isang mapayapang pag-iisip. Ang isa pang mabisang pamamaraan sa pagbuo ng mapayapang pag-iisip, ay ang pang-araw-araw na pagsasanay ng katahimikan. Dapat igiit ng bawat isa ang hindi bababa sa 15 minutong ganap na katahimikan sa loob ng 24 na oras. Pumunta mag-isa sa pinakatahimik na lugar at umupo o humiga sa loob ng 15 minuto at magsanay ng sining ng katahimikan. Huwag makipag-usap sa sinuman. Huwag magsulat. Huwag magbasa. Mag-isip lamang ng kaunti hanggat maaari, iisang tabi ang mga iniisip. Mag-isip ng katahimikan. Hindi ito magiging madali sa simula dahil ang mga pag-iisip ay pumupukaw sa iyong isipan, ngunit ang pagsasanay ay magpapataas ng iyong kahusayan. Kumbinsihin ang iyong isipan na nasa ibabaw ka ng isang tubig, at pagmasdan kung paano mo ito napapanatiling tahimik, nang walang anumang alon. Kapag nakamit mo na ang isang tahimik na estado, pagkatapos ay magsimulang makinig para sa mas malalim na tunog ng pagkakaisa at kagandahan, at ang Diyos ay matatagpuan sa diwa ng katahimikan. Sa kasamaang palad, ang mga Amerikano ay hindi bihasa sa pagsasanay na ito, at nakakalungkot, dahil gaya ng sinabi ni Thomas Carlyle. Ang katahimikan ay ang elemento kung saan ang mga dakilang bagay ay nauukol sa kanilang sarili. Ang henerasyong ito ng mga Amerikano ay nakaligtaan ng isang bagay na alam ng ating mga ninuno, at nakatulong upang makondisyon ang kanilang pagkatao, at iyon ay ang katahimikan ng malaking kagubatan o ng malalayong kapatagan. Marahil ang ating kawalan ng panloob na kapayapaan ay dahil sa ilang lawak ng epekto ng ingay sa sistema ng nerbiyos ng mga modernong tao. Ipinapakita ng mga siyentipikong eksperimento na ang ingay sa lugar kung saan tayo nagtatrabaho, nakatira, o natutulog ay nakakabawas ng kahusayan sa isang kapansin-pansin na estado. Taliwas sa tanyag na paniniwala ng karamihan, kaduda-duda na kung kailan tayo lubusang nag-a-adjust ng ating mga pisikal, mental, o nerbyosong mekanismo sa ingay. Hindi na mahalaga kung gaano kapamilyar ang isang paulit-ulit na tunog, hindi ito kailanman napapansin ng ating subconscious. Ang mga busina ng sasakyan, ang ingay ng mga eroplano, at iba pang mga masalimuot na ingay ay talagang nagreresulta sa pisikal na aktibidad habang natutulog. Ang mga simbuyo na ipinadadala sa pamamagitan ng mga nerbiyos, mula sa mga tunog na ito, ay nagiging sanhi ng paggalaw ng kalamnaan na nakakabawas sa tunay na pahinga. Kung ang reaksyon ay sapat na malubha, ito ay nakikibahagi sa likas na katangian ng pagkabigla. Sa kabaligtaran, ang katahimikan ay isang nakapagpapagaling, nakapapawi, isang malusog na kasanayan. Sinabi ng Star Daily, walang lalaki o babae na aking kilala na marunong mag-practice ng katahimikan at ginagawa ito ang alam ko na nagkasakit. Napansin ko na ang aking sariling mga karamdaman ay dumadating, kapag hindi ko napapanatili ang pagpapahayag na may kasamang pahinga. Malapit na iniuugnay ng Star Daily ang katahimikan sa espiritual na pagpapagaling.
Ang pakiramdam ng pahinga na nagreresulta mula sa isang pagsasanay ng kumpletong katahimikan ay isang therapy ng sukdulang halaga. Sa mga kalagayan ng modernong buhay, sa bilis ng takbo nito, ang pagsasagawa ng katahimikan ay tinatanggap na hindi kasing simple noong panahon ng ating mga ninuno. Ang isang malawak na bilang ng mga gadget na gumagawa ng ingay ay umiiral na hindi nila alam, at ang aming pang-araw-araw na programa ay mas abala. Ang espasyo ay nalipon sa modernong mundo, at tila sinusubukan din nating lipulin ang kadahilanan ng oras. Bihira lamang na posible para sa isang individual na maglakad sa ilalim ng kakahuyan, o umupo sa tabi ng dagat o magnilay-nilay sa tuktok ng bundok, o sa deck ng isang sasakyang pangdagat sa gitna ng karagatan. Ngunit kapag mayroon tayong gayong mga karanasan, maaari nating ilarawan sa isipan ang larawan ng tahimik na lugar, at ang pakiramdam ng mga sandali, at ibalik ito sa alaala upang isabuhay itong muli tulad ng tunay na noong tayo ay nasa eksenang iyon. Sa katunayan, kapag binalikan mo ito sa memorya, ang isip ay may posibilidad na alisin ang anumang hindi kaaya-ayang mga kadahilanan na naruroon sa aktwal na sitwasyon. Ang pagbisita sa memorya ay kadalasang mas mabuti kaysa sa aktwal, dahil ang isip ay may posibilidad na maglabas lamang ng mga magagandang alaala na eksena. Halimbawa, habang isinusulat ko ang mga salitang ito, nasa balkonahe ako ng isa sa pinakamagandang hotel sa mundo, ang Royal Hawaiian, ang sikat at romantikong Waikiki Beach sa Honolulu, Hawaii. Nakatingin ako sa isang hardin na puno ng magagandang puno ng palma, na umiindayog sa maaliwalas na simoy ng hangin. Ang hangin ay puno ng bango ng mga kakaibang bulaklak. Ang mga gumamela, kung saan may 2,100 klase dito sa mga isla, ang pumuno sa hardin. Sa labas ng aking mga bintana ay may mga puno ng papaya, na puno ng hinog na prutas. Ang makinang na kulay ng Royal Poinciana, ang ningas ng mga puno sa kagubatan, ay nagdaragdag sa mga kaakit-akit na tanawin, at ang mga puno ng akasya ay puno ng kanilang mag-agarang puting bulaklak. Ang kamangha-manghang asul na karagatan na bumabalot sa mga islang ito ay umaabot hanggang sa kalawakan. Ang mga puting alon ay umaagos, at ang mga Hawaiian at ang aking mga kapwa bisita ay matikas na nakasakay sa mga surfboard at outrigger canoe. Sa kabuuan, ito ay isang eksena ng nakakaakit na kagandahan. Ito ay may hindi maipaliwanag na nakapagpapagaling na epekto sa akin, habang ako ay nakaupo rito na nagsusulat tungkol sa kapangyarihan na nabubuo sa isang mapayapang pag-iisip. Ang mapilit na mga responsibilidad na karaniwan kong tinitirhan ay tila napakalayo. Kahit na ako ay nasa Hawaii upang magbigay ng isang serye ng mga lektura, at upang isulat ang aklat na ito, gayunpaman, ang kapayapaan na pumupuno sa lugar na ito ay bumabalot sa akin. Ngunit napagtanto ko na kapag ako ay nakabalik sa aking tahanan sa New York, 5,000 milya ang layo, saka ko lang tunay na malalasap ang napakagandang kagalakan ng kagandahan na ngayon ay aking nakikita. Ito ay mananatili sa aking alaala bilang isang pribadong lugar, kung saan ang aking isipan ay maaaring bumalik sa mga abalang araw na naghihintay. Kadalasan, kapag malayo sa napakagandang lugar na ito, babalik ako sa aking mga alaala upang hanapin ang kapayapaan sa tabing dagat, na may mga puno ng nyog at puting alon sa Waikiki. Punuin ang iyong isipan ng lahat ng mga katahimikan na karanasan na maaaring mangyari, pagkatapos gumawa ng nakaplano at sinasadyang mga pamamasyal sa kanila bilang memorya. Dapat mong matutunan na ang pinakamadaling paraan sa isang madaling isip ay ang lumikha ng isang magandang kaisipan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagsasanay, sa pamamagitan ng paggamit ng ilang simpleng mga prinsipyo tulad ng nakabalangkas dito. Mabilis na tumutugon ang isip sa pagtuturo at disiplina. Magagawa mong ibalik sa iyong isip ang anumang gusto mo, ngunit tandaan na maibabalik lamang ng isip kung ano ang unang ibinigay dito. Punuin ang iyong mga kaisipan ng mapayapang karanasan, mapayapang mga salita at ideya, at sa huli ay magkakaroon ka ng kamalig ng mga karanasang nagbubunga ng kapayapaan, kung saan maaari kang bumaling para sa pagpapaginhawa at pagpapabago ng iyong espiritu. Ito ay magiging isang malawak na mapagkukunan ng kapangyarihan. Nagpalipas ako ng isang gabi kasama ang isang kaibigan na may napakagandang tahanan.
Nag-almusal kami sa isang kakaiba at kawili-wiling silid kainan. Ang apat na pader ay pinintahan ng magandang mural na naglalarawan ng kalikasan, kung saan itinaguyod ng aking panauhin bilang isang batang lalaki. Ito ay isang tanawin ng mga burol, mga lambak, at umaawit na mga ilog, at ang huli ay malinis at kumikislap na araw, at umaagos sa ibabaw ng mga bato. Paliko-liko ang mga kalsada sa masayang parang. Ang mga liko-likong kalsada ay dumadaan sa mga kaaya-ayang tanawin. May mga munting bahay sa tanawin. Sa gitna ay isang puting simbahan na may mataas na tore. Habang nag-aalmusal kami, binanggit ng host ko ang rehiyong ito ng kanyang kabataan, na itinuturo ang iba't ibang mga punto ng interes sa pagpipinta sa paligid ng dingding. Pagkatapos ay sinabi niya, kadalasan habang nakaupo ako sa silid kainan na ito, ay binabalikan ko ang aking alaala sa bawat punto at naaalala ko ang iba pang mga araw. Halimbawa, naglalakad ako sa daang iyon bilang isang batang walang sapatos, at naaalala ko pa kung paano ang malinis na alikabok ay dumadampi sa pagitan ng aking mga daliri sa paa. Naaalala ko ang pangingisda sa batis ng trout na iyon, tuwing hapon ng tag-araw at bumababa sa mga burol na iyon sa panahon ng taglamig. Naroon ang simbahan na dinaluhan ko noong bata pa ako. Ngumiti siya at sinabing, nakatagal ako sa marami at mahabang sermon sa simbahang iyon, ngunit masayang inaalala ang kabaitan ng mga tao at ang katapatan sa kanilang mga buhay. Maaari akong umupo rito at tumingin sa simbahang iyon at isipin ang mga awit na naririnig ko doon, kasama ang aking ina at ama, habang magkasama kaming nakaupo sa mga upuan. Matagal na silang inilibing sa sementeryo na iyon sa tabi ng simbahan, ngunit bilang alaala ay pumupunta ako at nakatayo sa tabi ng kanilang mga libingan, at naririnig silang nagsasalita sa akin tulad ng mga nakaraang araw. Pagod na pagod ako at kung minsan ay kinakabahan at tensyonado. Nakatutulong na maupo dito at bumalik sa mga araw kung saan nagkaroon ako ng katahimikan ng isip, noong bago at sariwa pa ang buhay. May ginagawa ito para sa akin. Ito ay nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Marahil lahat tayo ay hindi maaaring magkaroon ng gayong mga mural sa mga dingding ng silid kainan, ngunit maaari mong ilagay ang mga ito sa paligid ng dingding ng iyong isip. Mga larawan ng pinakamagagandang karanasan sa iyong buhay. Magmungkahi. Gaano man kaabala o kung ano ang mga responsibilidad na dinadala mo, ang simple, medyo kakaibang pagsasanay na ito, na napatunayang matagumpay sa maraming pagkakataon, ay maaaring magkaroon ng kapaki-pakinabang na epekto sa iyo. Ito ay isang madaling gawin, madaling paraan sa isang mapayapang pag-iisip. Mayroong isang kadahilanan sa usapin ng kapayapaan sa loob na dapat sabihin dahil sa kahalagahan nito. Madalas kong makita na ang mga taong kulang sa kapayapaan ng kalooban, ay biktima ng mekanismo ng pagpaparusa sa sarili. Sa ilang panahon sa kanilang karanasan nakagawa sila ng kasalanan, at ang pakiramdam ng pagkakasala ay sumasalamin sa kanila. Taos-puso silang humingi ng banal na kapatawaran, at ang mabuting Panginoon ay palaging patatawarin ang sinumang humingi sa Kanya at kung ano ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, mayroong kakaiba sa isip ng tao kung saan minsan ang isang individual ay hindi mapapatawad ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay karapat-dapat siyang parusahan, at sa makatuwid ay patuloy na inaabangan ang parusang iyon. Dahil dito nabubuhay siya sa patuloy na pangamba na may mangyayari na masama. Upang makahanap ng kapayapaan sa ilalim ng mga sitwasyong ito, dapat niyang dagdagan ang intensity ng kanyang aktibidad. Pakiramdam niya, ang pagsusumikap ay magbibigay sa kanya ng kaunting paglaya mula sa kanyang pakiramdam ng pagkakasala. Sinabi sa akin ng isang manggagamot na sa kanyang pagsasanay, ay ilang mga kaso ng pagkasira ng nerbiyos ay baka sa isang pakiramdam ng pagkakasala, kung saan ang pasyente ay hindi sinasadyang sinubukang bayaran, sa pamamagitan ng labis na trabaho. Iniugnay ng pasyente ang kanyang pagkasira hindi sa pakiramdam ng pagkakasala, kundi sa kanyang kondisyon na labis na trabaho. Ngunit, sabi ng manggagamot, ang mga lalaking ito ay hindi kailangang huminto mula sa labis na trabaho, kung sa una pa lang ang pakiramdam ng pagkakasala ay ganap na nailabas. Ang kapayapaan ng isip sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ay makukuha sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagkakasala,
gayon din ang tensyon na idinudulot nito sa healing therapy ni Kristo. Sa isang resort hotel kung saan ako nagpunta sa loob ng ilang araw ng may tahimik na pagsusulat, ay nakatagpo ako ng isang lalaki mula sa New York na medyo kilala ko. Siya ay isang may mataas na presyon, masiglang negosyante, at labis na nerbyoso. Siya ay nakaupo sa ilalim ng araw sa isang deck chair. Sa kanyang imbitasyon, umupo ako at nakipag-usap sa kanya. Natutuwa akong makita kang nagre-relax sa magandang lugar na ito, sabi ko. Kinakabahan siyang sumagot, wala akong trabaho dito. Marami akong trabaho sa bahay. Sobrang presyon ang nararamdaman ko, parang hindi ko na kaya. Ako ay nerbyoso at hindi makatulog. Parang laging sobrang tensyon. Pinilit ako ng asawa ko na pumunta rito ng 1 linggo. Sabi ng mga doktor, wala naman daw problema sa akin kung maayos lang ang pag-iisip ko at mag-relax. Ngunit paano ko gagawin yun, hamon niya. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng isang kaawa-awang tingin. Doktor, aniya, ibibigay ko ang lahat kung maaari lang akong maging tahimik at payapa. Ito ang gusto ko ng higit pa sa anumang bagay sa mundong ito. Medyo nag-usap kami, at lumabas sa usapan na lagi siyang nag-aalala na may masamang mangyayari. Sa loob ng maraming taon ay inaasahan niya ang isang kakilakilabot na kaganapan, nabubuhay sa patuloy na pangamba tungkol sa isang bagay na nangyayari sa kanyang asawa, o sa kanyang mga anak, o sa kanyang tahanan. Hindi mahirap suriin ang kanyang kaso. Ang kanyang kawalan ng katiyakan ay nagmumula sa 2 pinagmulan, mula sa kanyang insecurity noong bata pa, at mula sa mga nakaraang karanasan na may kinalaman sa pagkakasala. Ang kanyang ina ay palaging nakakaramdam na may isang bagay na mangyayari, at ito ay nakakaragdag sa kanyang nararamdamang takot. Sa huli, siya ay nagkakasala, at ang kanyang subconscious mind ay nagpupumilit na parusahan ang kanyang sarili. Naging biktima siya ng mekanismo ng pagpaparusa sa sarili. Bilang resulta ng hindi masayang kombinasyon na ito, natagpuan ko siya ngayong araw na nasa isang matindi at naiinflamang estado ng nerbyoso na reaksyon. Nang matapos ang pag-uusap namin, tumayo ako saglit sa tabi ng upuan niya. At lumapit, medyo may pag-aalinlangan akong nagtanong, gusto mo bang ipagdasal kita? Tumango siya, at inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat at nagdasal. Mahal na Jesus, habang pinagaling mo ang mga tao noong unang panahon at binigyan mo sila ng kapayapaan, pagalingin mo ang taong ito ngayon. Ibigay mo sa kanya ang iyong kapatawaran ng buo. Tulungan mo siyang patawarin ang sarili, sa kanya at mula sa lahat ng kanyang mga kasalanan, at ipaalam sa kanya na hindi mo hinahangad ang mga ito laban sa kanya. Palayain mo siya mula sa mga ito. Kung magkagayon padaluyin ang iyong kapayapaan sa kanyang isip, at sa kanyang kaluluwa, at sa kanyang katawan. Tumingala siya sa akin na may kakaibang tingin sa katumalikod, dahil may luha sa mga mata niya at ayaw niyang makita ko iyon. Medyo nahiya kaming dalawa, at iniwan ko siya. Makalipas ang ilang buwan ay nakita ko siya, at sinabi niya, may nangyari sa akin doon noong araw na ipagdasal mo ako. Nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan at kapayapaan, at pagpapagaling. Regular siyang nagsisimba ngayon at nagbabasa siya ng Biblia araw-araw sa kanyang buhay. Sinusunod niya ang mga batas ng Diyos at marami siyang puwersa upang gawin ito. Siya ay isang malusog at masayang tao, dahil mayroon siyang kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan nyo, maaari po lamang na pindutin ang like, at subscribe button, at ang notification bell, upang lagi kayong updated,